So, magandang araw po muli at tayo po ay nagbabalik sa ating tuloy-tuloy na talakayan sa ating financial literacy, financial education. So, ngayon po ay pag-usapan natin yung mga recent development sa ating economy. So, just yesterday, may recent development na bumagsak na naman yung ating peso kontra dolyar. So, alam naman natin na itong mga ganitong balita ay nangangahulugan na bumababa yung value ng ating pera, of course sari-saring reaksyon yung mga nakikita natin, sa mga, sabi nila, sa mga OFWs, malaking advantage kasi lalo na yung mga tumatanggap ng sahod through dollar, mas malaki na yung value ng pera na papadala nila. But on the other hand, yung effect naman nito sa economy, yung pinapadala nating pera ay bumababa, tumataas ang value dahil sa, let's say, dati yung dollar na pinapadala mo is around 55 pesos, ngayon is around 59 or almost magsi-60 na. So malaki yung natatanggap nila, pero yung magiging effect nito sa economy, sa presyo nating mga bilihin ay mag-iiba din, ang normal effect nito is tataas yung mga presyo ng bilihin. Bakit? Because we rely on the imports, yung mga raw materials, even yung mga products na gawa sa ibang bansa will cost higher dahil sa pagbaba ng ating pera, ng ating peso. So, same thing, hindi ito, for me as an OFW, hindi ito good news para sa atin because ibig sabihin our economy is a bit in trouble. Sabihin na natin totoo, we are in a bit trouble. Kasi sabihin naman natin globally is experience naman ng recession this time. So depende sa effect, iba naman yung iba-ibang bansa, iba-iba yung effect ng recession, iba medyo mabigat, iba okay lang, nakaka-ride on. So this time, dapat tatalakayin natin yung paano tayo makaka-ride on, makaka-survive during crisis like this, economic crisis. So, although hindi pa naman talaga to full-blown na crisis, but isang palatandaan na mayroong mga looming crisis na maaaring lumala pa, in coming days, in coming months, or even years. So, paano tayo makaka-ride on as an OFW, as uniform personnel? So, paano natin ito hindi naman lalabanan, pero sasabayan in a way na makasurvive tayo at hindi tayo mahihirapan, hindi mahihirapan yung ating mga dependents, ating mga mahal sa buhay. Tuloy-tuloy tayong hindi tayo magkaka-crisis, hindi tayo magkaka-crisis economically sa ating mga pamilya. So these things, malamang at malamang marami naman usually na may edad na, maraming mga crisis na dumaan na sa atin. So we were able to survive, ibig sabihin, kung hanggang ngayon ay nakakain tayo ng maayos, nakakapasok sa school ng ating mga anak. Ibig sabihin, we're able to ride on yung mga crisis, economic crisis, na nangyayari. So, mag-usapan natin ang mga opportunities na pwede natin makuha during this economic crisis. So, huwag tayong maging negative parati na aasa na lang sa gobyerno, the worst thing is wala tayong maasahan. Wala tayong maasahan na iba kundi tayo lang, wala tayong umasa sa kamag-anak o sa kaibigan, para tayo ay may ligtas sa economic crisis. Dapat tayo ay self-reliant in a way, kasi kaya nga tayo nagkakaroon ng mga advocacy na ganito para mabuksan yung isip natin, Buksan yung isip natin, paano natin paghahandaan yung mga ganitong sitwasyon, na pag buhabagsak ekonomiya, malulugmok lang ba tayo? Wala tayong gagawin,
So pinaghahandaan natin, no? Bago pa dumating yung ganitong or yung worst situation, na napaghandaan natin. Kaya nga, kailangan meron tayong emergency fund, no? Covered tayo ng mga insurances, ano? Kakaroon tayo ng savings, ano? And then, pag stable na yung mga savings natin, we should start investing, you know? And then, namamanage natin na maayos yung mga utang natin. Kasi pagka hindi natin paghandaan yung mga ganitong sitwasyon, surely magkakaroon tayo we will be in a bad situation. Hindi natin kayang mag-ride on sa mga situation na ganito. So nauna, during this time, things will change, maraming magpapanik, magbibenta ng kanilang mga shares sa stocks or maraming mangungutang. So ito yung time na yung mga presyo sa stocks will go down. So ito yung naranasan naman natin yan during pandemic, during pandemic, even the mga previous na mga recession, bumababa yung mga presyo. So if you're able to save, if you're able to allot money na during malakas pang kumita, so meron kang mga sinasabi nilang opportunity fund. Itong opportunity fund, galing sa savings na natin, this will be our kapital, ito yung magiging puhunan natin para bumili ng stocks or bumili ng mga real properties, di ba? Just recently, nagkaroon ng bagsak presyo yung mga condos dahil sa oversupply. So kung mayroon kang nakaalat na extra pera, sinasabi natin opportunity fund, pwede natin itong i-grab, para magkaroon tayo ng mga properties na later on ay tataas ang value. So ito yung dapat nating isa lang alang, So kasi pag may mga situation na ganito, pag ang market ay magulo or nagkaroon ng mga uncertainties, so maraming pag maraming nagbebenta na kanilang shares, ang result nito is bababa, So just a matter of supply and demand yan, di ba? Sa economics, supply and demand. So dapat meron tayong opportunity fund during this time. So aside sa emergency fund, so dapat emergency fund natin, huwag natin gamitin dito, ang opportunity fund is a fund na pag merong mga pagkakataon na may mga chances na pwede tayong bumili ng bagay, magiging asset natin in a way na magiging tulong sa atin sa ating finances later on, i-grab na natin to. This is the right opportunity na pwede natin gamitin yung opportunity fund. So iba yung opportunity fund, iba yung emergency fund. So kasi hindi naman ito yung emergency. So same thing, dapat we do our due diligence, pag-aralan natin na maayos. Huwag tayong bigla na lang ginagrab, hindi natin na pag-aralan, baka tayo papalpak. So this time, mga ganitong situations, this will be very hard in a way na maaaring may mga mawawalan ng trabaho, para may mga magsasara ng mga negosyo. So this is the right time to reflect paano ba tayo makakasurvive, para pag nawalan tayo ng trabaho, kung tayo nagre-rely lang sa isang stream of income, sa ating yung ating trabaho is our bread and butter, so magkakaroon tayo ng problema dito, So kaya nga parati nating ina-advocate, we should have this multiple stream of income. So hindi lang tayo nagre-rely sa ating primary work, or sa we should consider na magkaroon tayo ng ibang stream of income. Kaya nga tayo nag-i-invest, i-put something sa mga SLI, Savings and Loan Association, in their share capital, para meron tayong income in a way in form of dividends, dividend income, yun ang sinasabi nila. So kahit mawalan tayo ng trabaho, meron pa rin, sasabi nga nila, mag-aalalay sa atin, habang naghahanap tayo ng trabaho or habang didiskarte tayo paano makahanap ng ibang
pagkakikitaan, meron pa rin tuloy-tuloy na pumapasok. Ano? So this will be the time na pwede tayong mag-apply into virtual assistant. Ano? Kasi pag nagkakaproblema ang isang kumpanya, so maraming magle-lay off. So they will opt for other source of of labor na mas mababa ang kanilang babayaran. So dito yung pumapasok, maraming very popular ngayon ito, mga virtual assistants, virtual work, work from home. Very kung ito ngayon uso, kumbaga. So dapat nag-i-enhance tayo ng ating skills. So huwag tayong matakot matuto ng mga computer skills, paano mga paggamit ng mga new technology ngayon sa computer, lalo ngayon sa era ng artificial intelligence. So dapat mag-cope up tayo, marami namang source of information. So kung kailangan natin mag-attend ng mga seminars or even kahit sa YouTube, maraming YouTube University, maraming nagtuturo. So let's take this opportunity para matuto, no? O kung mayroon pa tayong trabaho, pagandaan natin. Hindi natin alam, bukas makalawa kakaroon na ng mga changes sa ating pinapasukan, and then hindi natin napaghandaan. Tayo na pala kasama doon sa ma-retrench, no? Wag naman sana. So pagandaan natin, ano bang pwede nating exit plan na tuloy-tuloy pa rin, na kahit paano ay tuloy-tuloy pa rin tayong kikita, hindi tayo matitenga, kasi pag kakaroon ng gap yung time na nawalan tayo ng trabaho hanggang sa magkaroon tayo ng other source of income, yung gap na yun will be very crucial, so maapektuhan dyan magagamit, so dito magagamit yung ating mga anong tawag dito, emergency fund. So pag mahaba masyado yung gap na yun, baka maubos naman yung emergency fund natin. So paano naman yung pag lumating yung ibang emergencies, paano pag may nagkasakit, paano pag nagkabagyo, nagkalindol. So magkakaroon tayo ng another crisis na naman kasi naubos natin yung emergency fund natin. So dapat we should consider lahat ng mga bagay na pwede nating matutunan, pwede nating i-upskill yung ating mga skills, So dapat this is the opportunity, So it doesn't matter. Kaya ako na-realize ko at my age, so it doesn't matter kung nasa 50s ka na, more than 50s or approaching 60s. There's always an opportunity to learn. Huwag tayong matenga. Kasi panatenga tayo, just like me, na-experience ko after retirement. Hindi ko ganong, hindi naman nag-relax, but hindi ko ganong ginamit hindi ko ganong pinractice yung mga natutunan mo dati. Para palang para ka na-amnesia, nakakalimutan mo yung mga basic skills, yung mga paano magamit ang computer, yung tamang gamit ng computer, hindi lang mag-scroll ng social media at nanood ng YouTube. But, yung skill in using the computer in a way na that will help us paggamit ng mga emails, na how to communicate. So nawawala 'yon pag hindi natin napapractice. So dapat tuloy-tuloy yung ating learning. Sumasabay tayo sa advancement ng technology. So this is also the opportunity to have this financial education. Na-realize ko minsan during crisis, dito natin na-realize, dito natin na kakaroon ng value yung itong skills na ganito, yung education na ganito. Just like me during yung pandemic, so ito yung bubukas sa isip ko. The same time, kasi wala, you're confined sa isang kwarto, nililimit yung mga movement. So marami kang time na mag-scroll sa social media, and then you have this opportunity na ano ba dapat na ginugugulan ko ng oras. So this is the opportune time na bigyan natin ng pansin yung financial education, sa skill development. Kasi during this time, dito natin ma-realize na dami pala nating perang sinayang before na hindi natin na-save, hindi natin
na-invest ng maayos, we just splurge, kasi sumasahod tayo ng maayos, medyo malaki ang kinikita natin. So ito yung time na we will value yung mga dapat na kinikita natin. Paano natin malalaman yan? Through financial education, financial literacy. We give time para mag-aral, para hindi tayo malubog sa utang. So dito natin matututunan yung mga debt management. So kung dati hindi natin pinapansin yung mga payslip natin na napakahaba yung linya ng mga utang, no? Sa mga uniform personnel, it's also time to evaluate. Ano ba dito yung mga utang na dapat ini-eliminate ko na, no? So ano ba dito yung mga utang na dapat kino-consolidate ko para ma-buyout ko, para ma-simplify yung mga utang, ma-simplify yung mga utang na malaking interest, dapat una natin na tinatanggal yun kasi yun ay kumakain ng ating mga ating income, no? So we should also give time, no? This is opportune time para pag-isipan natin yung plano natin sa retirement. So nakikita natin na pag i-retire, no? Pag i-retire na talagang total na retirement na baga yung time na wala ka ng opportunity na magtrabaho kasi may edad ka na, no? May sakit ka na or mahina ka na. So this is time na magplano, no? Huwag natin planuhin kung malapit na talaga, no? Kumbaga, nararamdaman na natin na talagang retiring na talaga yung aking kalakasan, retiring na yung aking isipan kasi marami na ako nakakalimutan, retiring na yung aking edad, no? Kasi by law is hindi na ako pwedeng lumampas pa sa edad na yon. So huwag natin antayin yung time na yon. During this time, no, lalo na pag time ng crisis, dito natin dapat pinaghahandaan yung ating retirement, no? We should plan ng maayos, ano, nakapagtabi na ba ako ng emergency fund, no? Na 3 to 6 months or kaya natin extend 6 to 12 months. So dapat meron na yun, may natatabi na yun. Pag wala pa, dapat paghandaan natin. We should start now. Huwag nating plano hanggang plano lang. We should start now. So dapat na-adjust rin natin yun. So, kasi nakapag-save tayo ng emergency fund 10 years ago. Yung 10 years ago na yun, hindi na yun applicable ngayon. Yung amount na yun is not applicable this time. Lalo na pagka nagkakaroon na ng mga crisis. So dapat i-adjust natin. Kung let's say, dati 20,000 a month lang yung emergency fund mo. So let's say 6 months is 120,000 na yung naipon mo as emergency fund mo or 6 months na emergency fund. Ngayon, yung 20,000 a month is hindi na applicable. Could be 30,000 or 40,000 a month na. So, i-adjust natin. As time goes by, sinasabi natin, dapat ina-evaluate natin from time to time yung mga finances natin. Kung applicable pa ba siya in a recent situation. So, this is the right time, no? Lalo na pag nakikita natin yung mga presyo ng bilihin ay nagsisitaasan, no? Ay mga matrikula ng mga bata ay nagsisitaasan. Lahat na lang tumataas, ano? Maliban na lang sa height natin, no? Hindi na tayo nakaka-cope up. So dapat we should start planning. So we should consider yung mga magiging passive income na tuloy-tuloy pa rin mag-generate ng income kahit na tayo hindi na magtatrabaho kasi hindi na natin kaya magtrabaho or simply ayaw na natin magtrabaho. Gusto na natin mag-relax. Gusto na natin i-enjoy yung remaining years ng ating buhay. So dapat as early as now, kung di ka pa nag-upisa na noong 10 years, 5 years ago, as early as now, so dapat consider natin yung mga passive income, mga pwedeng investments that will keep on earning, no? Kaya sabi ko ulit sa mga uniform personnel, huwag na tayong lalayo, huwag na tayong maghanap pa ng ibang investments. Andyan yung mga savings and loan association na pwede natin paglagakan ng ating pera, pwede nating automatic deduction. So habang tumatanggap pa sila ng pera natin para sa investments o para sa mga share capital contribution, we will grab that opportunity kasi dahan-dahan na nilang nililimit
yung kanilang tinatanggap. So habang meron pa, i-grab natin. Then it will surely, yun ang pwede kong i-assure sa inyo. You will surely thank yourself, later on pag ginawa nyo yan, no? One thing also is we should also have our own insurances, huwag nating ituring yung insurance as expenses lang, no, or waste of money. So ito yung medyo hindi tayo ganong particular ng mga Pilipino, kasi maraming mga insurances na bumagsak dati, maraming mga kwento ng hindi na nila kuha ng mga insurances, but you should take insurance as protection. They are protection, no? Ito yung magpo-protect ng ating mga pinaghirapang savings, pinaghirapang investments, mga asset na will continue to earn kahit na hindi na tayo magtatrabaho. Kasi pag wala tayong insurances, so dito na hugutin natin yung mga savings, mga emergency funds natin na dapat naka-allocate sa mas emergency na mga bagay. Kasi wala tayong insurance, we will spend or we will use yung mga passive income na dapat ay mag-continue na mag-earn sa atin. Ito yung hugutin natin in times of emergency na dapat ay ang magko-cover nito ay mga insurances, kahit mga life insurance. Meron tayong dapat na ganun. Huwag nating hayaan na, pag nawala tayo, lalo ng mga breadwinners, huwag naman sana maaga, mawawala talaga tayo. Tanggapin na natin yan. Mawawala talaga tayo later on. Pero pag mawawala tayo ng maaga, and then marami pang umasa sa atin, wala tayong mga life insurance or health insurance, pag nagkasakit tayo, everything will be affected, lalo ng mga nagdi-depend sa atin. So we should consider all these things. We should consider these things during this baka onset. I think this is just an onset, hindi pa naman talaga to yung full-blown crisis or tuloy-tuloy naman talaga tuloy-tuloy naman yung mga recent development sa ating politika sa Pilipinas. This is also factors na nagkakaroon ng effect niya sa mga investments, kahit simply yung marami nagrereklamo mga tourist spot na dati ay dinadagsa ng mga turista, mga foreign tourist, ngayon ay maaray na nagrereklamo kasi wala lang pumapasok kasi peace in order, malang bilihin, and then di maayos yung infrastructure, and then all the factors na nangyayari sa mga tourist spots na isa sana sa ating bread and butter as a country, naapektuhan na rin. So dapat we are resilient in a way na pinaghahandaan natin yung mga situations na ganito. So huwag tayong pagka maraming source of income, sige, gastos lang ng gastos. So dapat pag-isipan natin, paghandaan natin yung mga time na ganito, at mga darating pang time, maaaring mas worse pa yung mga sunod na mga buwan or mga taon, So hindi naman ako nananakot, but this is a reality, nakikita natin sa social media, nakikita natin sa mga balita, although nakakalumural na manood, but we should also ourselves, pagandaan natin. So dapat meron tayong mga contingencies na naisip. So planuhin natin lahat ng mga finances natin, para padating na panahon, pagka medyo gipit na, meron tayong mahuhugot or tuloy-tuloy pa rin mag-earn ng mga income, ng mga investments natin na pinagandaan natin or pinlano natin na maayos. So sana po ay tuloy-tuloy tayong manalangin na sana ay malagpasan natin or sana ay umayos yung ating economy, umayos yung ating political situation, umayos yung peace in order. Lahat naman yan ay dinadalangin natin, So huwag tayong away lang ng away, bangayan ng bangayan. Wala tayong ginagawa sa
No, ito yung mga personal development na dapat yung ginagawa rin natin yung ating share, no? Para makatulong tayo sa economy, ano? Although andyan na yan, yung corruption, andyan na yung mga personal interest ng mga leaders natin. Pero wag tayong we should focus on ourselves, should focus on our families. At least, yun, kahit pa paano, ay nakokontrol natin. No? So sana po ay manatutunan tayo at sana ay tuloy-tuloy tayong manalangin na things will go better. No? Yun naman ang ating samot dalangin, will go better in a way na tayo ay makakasurvive sa mga economic crisis o lahat ng crisis na ating mararanasan. So God bless us all po at sana ay patubayan tayo ng poong may kapal.